Eto na nga mga kapatid, manonood na naman po tayo. Galing po sa PH Update at ang ating panonoorin, syempre ang title Bong Revilla, Kalaboso na. OMG, ngayon lang nangyari ito. Di ba kakampi nila yan? Yung ngayon iniisip ko lagi. Kalaboso na press con ni Senator Dante. Mga palabas ni Pinky sa hearing palpak na naman. Ang kulit ng tawag no, Pinky. Sino ba kasi yan? Sino ba nagpauso ng Pinky na yan? Magkakaalaman yan. Trip nyo na may kasamang reaction video. Hindi na po natin patatagalin. Ang PH update po, lalagay ko yan sa description. I-subscribe nyan. Dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas. Kung mahal, anong meron, i-play na po natin ito. Alam nyo mga kababayan, ang pinakauna ho nating hinanap dyan sa presko na yan ni Senator Rodante Marcoleta at nitong si Amy Mangga, yung reporter na nagngangalang Shelly Ortega. Yung aso ni Ping Lacson. Kasi pagka nandyan yung ali na yan at yan ang ika nga tumimon dyan sa press con nitong si Senator Amy at nitong si Senator Dante, panigurado, naratibo pa rin ni Ping Lacson ang ibibida ng ali na yan. Kaya kung saan nyo man makita yung reporter na yan, hindi humaasahan yan. May katsaring pala si Pinky, si Ping. Okay, Ng tokwa, aso ka ba ni Ping Lacson, hoy Shelly Ortega? Nakikita ko palang pagmumuka, asong-aso na eh. Kaya naman ho mga kababayan, wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandiyan lang ho sa babae na nga. Yes mga kapatid, at sa akin naman po, papindot naman po ng like. Ma'am Yolanda, nakikita ko po kayo dito sa ating channel. Nanonood po kayo lagi. Maraming salamat po. At sa mga iba pang viewers natin dyan, type nyo dyan, Duterte pa rin. Yan. Kumbaga siya shoutout po natin kayo. At maraming salamat. Okay. Nagpa-press ko itong si Senator Rodante Marcoleta at itong si Amy Mangga. Pagkatapos ng nangyaring hearing dyan sa Blue Ribbon kahapon, naku, makikibalita ho tayo. Ano ba dahilan kung bakit hindi dumalo itong si Amy Mangga dyan sa pagdinig na yan? At ang paglabas ng warrant nitong si Senator Bong Revilla ay ating pag-uusapan. Ang kulit ng trip nila no? Hindi ba dahil sa artista si Bong Revilla? Kaya malilihis po kasi ang issue diyan po sa flood control problem. Magpasa hanggang ngayon wala pa ring nakukulong po na talagang big fish. Sila sabi ni Manang Claire may mga na pasahan na rin ng warrant, etc. Pero matabang Diba? Kaya di ba kayo natatabangan? Wala po kaming nakitang nakulong na mataas. Yan lang po, tuloy tayo. Unahin na ho siguro muna natin kay Budots ganyan talaga buhay Budots si Budots. Hindi ka ba tutulungan nung kaibigan mong si Martin Romualdez? Oo, di ba? Ngayon lang nangyari ito. Hindi ka ba tutulungan nun? Di ba ang gandikit kayo nun? Di ba? Ibinibida niya yan Diba? Ibinibida mo rin siya Di ka ba niya tutulungan? Kaso pala brad niya ombudsman. Brad niya ang tumitimon ngayon diyan sa DOJ. Oh. Wala tayong magagawa diyan. Ang masasabi ko lang sa Budots, good luck. Better luck next time. Nako. Magandang gabi po mga Breaking, kababayan. ito? Actually, kagabi pa tong video na to kaso gusto kong pasadahan kasi hindi na ho natin napasadahan. No? Ito na ho ngayon mga kababayan. Tayo nalulungkot kasi hindi ho siya yung isa sa mga siguro key players siya dyan sa mga maanumalyang flood control project. Siguro di natin sinasabi. Siguro. Baka lang din to, baka parang palabas lang din, Kumbaga, ipupukol nila ng ipupukol dyan para malihis yung mga issue. Maaring scripted lang ba? O may katotohanan na tinatablan na nila yan si Bong Revilla. Kasi parang ang labo dahil tropa nila yan di ba? Ngayon, pero hindi ako naniniwala na isa sa mga mastermind. Ngayon, para doon sa mga natutuwa dahil nakakulong na si Bong Revilla, ika nga nabudol na naman kayo nitong si Marcos Jr. Talagang nakabox na pala siya sa rehas, Ika nga, yung pambubudol ng administrasyon, nakuha na naman kayo. Ganun lang naman ho yun. Nakatanggap po kami ng impormasyon na lumabas na yung aking warrant of arrest.
Wow. Parang wala yatang due process. Walang due process. Ngayon, naghahanap kayo ng due process. Ewan ko lang ha, artista to eh. O, yun lang ha. Hmm. Pero ganun pa man, haharapin ko to ng walang takot. At alam kong hindi ako papabayaan ng Diyos. Wow. Wala po akong kasalanan dito. Okay. Huwag ka nang umasa, Senator Bong Revilla, nang makakatanggap ka ng parehas na laban dyan sa kinakaharap mong problema na yan. Ano yan korupsyon, konting korupsyon na napakaraming politika. Parang ganun ho yan. Ay, grabe. No? Ang issue nitong si Senator Bong Revilla, politika na merong konting korupsyon. Yan, yun na lang. Kasi politika, mga Remulla at Revilla nang lalaban yan sa, yan sa Cavite. Di ba? Kaya naman pala. So, kailangan mapabagsak siya. Napapansin ko, yung mga taktika po ng mga kalaban. Dahil nga, hindi sila mananalo pagdating po sa eleksyon. Nakikita nila na talagang wasak-wasak sila pagdating ng eleksyon. Ibig kong sabihin, konti lang po ang kanilang mga followers. Hindi, kanilang mga views. Tulad natin. Walang nagtitiwala sa kanila. Konti lang, as in. Kaya siguro ang pinakaparaan nila, gaya nung ginagawa ni Sir Romualdez, di umano, di ba, sinususpinde or dinidisqualified yung kalaban. So ito, ang gagawin nila, gaya ng ginagawa rin kay BP Sara, kailangan mo nang bigyan ng mga kaso, ganito, ganyan, para hindi na rin makatakbo. Dahil nga malakas ang mga rebelya pagdating sa Cavite, Bacoor, mga ganyan, no? Malakas ho yan, kaya ayan ang nakikita kong isa sa dahilan. Kung hindi man si Bong Revilla, kasi nga natalo na siya bilang senador, hindi na siya magiging senador. Sa susunod na eleksyon, ewan ko kung anong itatakbo niyan. Pero sa tingin ko, mananalo yan. Ewan ko lang dun sa lugar nila. Pero kung sinusuka na yan ng taong bayan, sana nga. Kasi, alam nyo, hindi ko alam, parang sala sa init, sala sa limig din kasi to. Opinion ko lang to, no? Wala naman totoo sa sinasabi ko. Ang problema dyan, baka drama nga lang nila. Naiisip ko lang kasi bumabase ako sa sinasabi ni PH Chap. Baka kasi parang yung impeachment. Kunwari magkaka-impeachment si PBBM, pero kunwarian lang pala. Inuunahan lang nila yung totoong maghahain ng impeachment. Para pag na-disqualify yung impeachment ngayon, sa susunod na taon na ulit. Parang ganun Yun lang ang nakikita ko dyan Kasi ito, pababagsakin nila para yung pababagsakin, ibig kong sabihin yung bibigyan ng mga kaso. Ewan ko kung ano yan. Para hindi na makatakbo sa eleksyon at manalo yung mga iba pa. Tabla-tabla na sila. No? Iba, marami silang palabas ngayon. Ito nga yung mga inuuna nila kaysa yung taong bayan Puro ganito ang mga balita. Yun ang kayo ba may nakita na kayo na hina-highlights nila yung ganitong lugar, yung ganitong mga barangay, yung mga city, bihira yung tubig dito. Napapanood ko yun ulitin ko sa Jessica Soho. Yung mga lugar na walang tubig, mahina ang kuryente, dapat binibigyan ng pansin yan, hina-highlights. Yung mga lugar na mahirap daanan, inaayos na ngayon. Yung mga lugar na dumadaan yung estudyante sa mga mapanganib na tulay, yan, gagawa nila ng mga paraan. Ang nakikita natin kasi puro na lang kaso sa mga politiko. Kahit wala namang kaso, kakasuhan nila. Ganun po Yun po kasi doon ko nakikita na doon sila busy. Ngayon, balita natin, talagang napalakas ng mga Revilla doon. Oo. Ngayon, ang pagkakakulong nito, malamang sa malamang, kung sino man ang ikakandidato ng mga Revilla dyan sa Cavite, tatalunin pa rin nila mga Remulla. Ganyan ho talaga ang buhay. Ano yan? Politika na mayroong konting korupsyon ng tawag ho natin yan. Hindi natin alam kaya konti kasi hindi natin alam kung meron o wala. Kaya lagyan na lang natin ng konting korupsyon. Pero sigurado natin dito, politika yan ng mga Remulla at mga Revilla dyan sa Cavite. Yang isa sa mga motivasyon kung bakit sa kabila ng
napakaraming nai-implicate na mas malaking tao Oo. dito kay Bong Revilla, dito sa issue ng mga anomalyang flood control, Oo. bakit siya ang pinakaunang nabigyan? Di ba? Kumbaga, nalilihis eh. Ang daming malalaki. Ako, para sa akin, hindi naman malaking tao to si Bong Revilla. Ewan ko kung nangungurakot yan o hindi. Pero hindi naman kasi yan yung mga mastermind. Pag nakulong yan, may mga kurakot pa rin. Hindi po mawawala. Hindi po si Bong Revilla ang pinaka-mastermind doon sa question mark ng mga nakapaligid na politiko. Wala. Kailangan po mapunto talaga kung sino yung mga nangungurap. No? Yun dapat ang tanggalin. Kung maaari nga lang sunugin nyo na yung mga papel. Hiniling ko lang, hingi ako ng panalangin Wow! at patatagin niyo rin po ang aking pamilya. Wow! May ganun pa. Wow. Heavy. Hindi ko po may paliwanag kung ano yung nararamdaman ko sa totoo lang. Biri mo, talo ka na tapos ididemanda ka pa. Ano? Idol ko yan. Bong Revilla yan pagdating sa mga palabas. Napakasakit po para sa akin at para sa aking pamilya. Weak. Mahina. Kailangan pa maggaganyan. Si BP Sara, hindi na nagagaganyan. Ay, masakit. Hindi. Lumalaban. Agila. Lumalaban po ang aming BP Sara. Hindi ko naman sa kinukumpara, pero parang ganun na rin, ano? BP Sara, hindi magpapakita po ng ganyan na parang tinatamaan. Paano yung pamilya? Paano na yung... Okay yan, tama. Bila, yun nun, babae pa yun. Diba? Si BP Sara. Pero kita mo naman, ang tatag, di ba? Dapat ganun ka rin. Lipat na nga tayo kay ano. Dati si Bong Revilla. Dito na tayo kay Madam Amy tsaka kay Marcoleta, ha? Ano ba yun? Dito na tayo. Here we go. Say general denial. Alam nyo, sa abogado, pag sinabi mong that's a general denial, meron pong ibig sabihin yun. Ang general denial is a negative pregnant, which means it is equivalent to admission. So sana, nandun sana yung tanungan. Nandun si Josec Bernardo. So, on questioning of Senator Kiko, so, ibig mo sabihin, nung dinideny mo, di nagsisinungaling si Josec Bernardo. I can say that, sabi niya. So, si Josec Bernardo should have been allowed to explain. So, ginawa kang sinungaling, ano masasabi mo? Sana. Wala yun Sir, and Sen Aiden, Yes. what do you make back? What do you make of yung two witnesses supposedly who established the link between Curly Descaya and former Speaker Martin Romualdez dun sa pagbili ng bahay sa South Forbes? May nabuo ba doon? Wala din. Wala rin. Sige, ikaw na, Sen. Sa arin ko din. Gusto ko lang i-rectify, umattend ako nung unang hearing na chair na si Senator Lacson. Tapos, nag-represent ako ng ating bansa sa Korea sa second hearing. Kaya lang nadismaya ako dun sa pagtestigo ni Sergeant Gutesa. Nanood ako, pare-pareho lang. Sila na rin, kahapon, yun na nga, yung dalawang kasambahay, sila na rin ang sumasagot para sa dalawang kasambahay. Wala rin na tutukan, wala rin na bunyag. Ayaw ko sanang So wala lang, nagkukwentuhan lang pala sila sa Senado. Galing na kay Ma'am Amy na nagsabi na yung kapatid niya gumagamit. Di ba? Siya na nagsabi, senator na yan. So parang ang dating ho sa atin yan, yung sinasabi ni Madam Amy, walang kwenta yung hearing. Di ba? Walang kwenta, walang nangyayari. pagsalita ng makakasakit o makaka-offend sa aking mga kasamahan. Pero yun naman ang nakikita ng mga Pilipino. Nakikita naman natin na parang wala namang pagtutuunan nito
Nalulungkot tayo, binoboses ko lang, nakikita. Imbes na yung mga may kasalanan ay ang matakot, ang mga nag-iingay pa ang sinisindak. Parang baliktad na eh. Di ba? Nakakabobo po ngayon dito sa Pilipinas. Diyan sa administrasyon. Sinisindak po nila yung mga nag-iingay na nagsasabi na mayroong mga magnanakaw, na may nangyayaring ganito. Ang ginagawa, yun po yung gusto nilang ipakulong o kaya bigyan ng kaso o di naman kaya yun ay binibigyan nila, sinisilipan nila ng mga mali. Pero yung iniingay nila na si ganito, si ganyan, may ganitong masama, tapos mayroon pang mga resibo. Ang laki ng resibo eh. Yung pagpirma nga, lagi natin sinasabi yun eh. Pipiyok pa ako. Diba? Ebidensya na yun eh. Anong nangyari? Wala. Kaya itong Pilipinas, may naghihiring ng ganyan, ginugulo lang. Kumbaga parang napag-usapan na siguro nila eh. Pag may malapit ng bunyagan, yung may mga pinaupo doon na senador na may power na ngayon, yun yung mga nanggugulo. So walang nangyayari sa investigasyon nilang, nagsasayang lang sila ng oras, pati yung perang budget para doon sa hearing. Sayang, yun lang po ang ating nakikita at sana mag-like po kayo sa ating channel para po updated kayo sa mga ganito pong usapan. Like po, papindot po ng like, napakalaking tulong na po sa atin yan para magpatuloy pa po tayo. Maraming salamat po. Oh my God, we're back again.